Pakibasa Sister Princess. Yung kwan niya, uri, verbal written warnings, lahat. Um, there are types of administrative and disciplinary sanctions. We have the verbal or written warnings. This is initial corrective measures for minor violations or first-time offenses. Another one is the suspension and probation. This includes temporary removal from duties or restricted privileges during investigation. And pangatlo is the license revocation, which is a permanent or temporary removal of professional license or permits. Ang pang-apat is ang financial penalties, which includes monetary fines, proportional to the severity of regulatory violations. Naam, barakallahu fiik, Sister Princess. No, yan po yung mga uri ng administrative sanction. May iba't ibang antas depende po sa bigat ng kasalanan. No? Liham ng paalaala o lifting of notice. Mujarradul lafat another. No? Pinakamagaan na yan. No? Babala, indar o formal na warning. Pagbabawas ng sahod. Khasmul minat ratib, tanzilul minat daraja, pagbaba ng rango, pagkatanggal sa trabaho, fasal, minsan may kasamang pagkakait sa benepisyo o retirement benefits. Anong halimbawa niya, ikhwani wa akhawati? Kung ang isang guro ay paulit-ulit na hindi pumapasok ng walang dahilan, maaring patawan ng babala, suspension or dismissal. Kung ang isang official, for example, another example natin, kung ang isang official po ay gumamit ng pondo sa maling paraan. Meron po tayong bikat. Nakikita ko yung kanina eh. Ito maraming, ano yan? Kung ang isang official ay gumamit ng pondo sa maling paraan, maaaring siyang tanggalin o ipagkait ang kanyang gratuity or allowance. No? Nakikita natin araw-araw dyan sa ABS-CBN or GMA. No? Yan po ang isa sa mga example niyan. So pagkansela ng administrative decision, suspension or probation, no? Ang parusa ay maaari na sa anyo rin ng pagkansela ng isang decision po. Kung ito'y lumabag sa jurisdiction, adamul ikhtisas sa Arabic, may defect sa form o proseso, ay busyakal, walang sapat na dahilan, ay sabab, maling object o subject matter, ay mahal, no? O kaya ay may abuse of power, no? Isaatul istimal as-sulta, no? Yung katangian ng administrative sanction. So, ay pinapataw ng administrative authority mismo, hindi palaging dumaan sa korte or hindi po palagi dumadaan sa korte. Maaari itong sabayan ng civil at criminal sanctions kung ang kilos ay parehong nagdulot ng administrative, civil at criminal violation. Kinukuha po natin yung criminal sanction, civil sanction, and administrative sanction. So ano po ang example niya, ikhwani wa akhawati? Isang pulis na napatunayang ng abuso ng kapangyarihan, no? Administrative suspension or dismissal. Yun ang case niya. Pero pagdating sa criminal, kasong physical injury o homicide, for example lang, sa civil, ano kaya ang magiging may pataw sa kanya? Sa civil. Kung sa administrative, no, sanction, suspension o dismissal, yung isang pulis na napatunayang ng abuso ng kapangyarihan. So sa administrative sanction, suspension po o dismissal ang mangyayari sa kanya. Sa criminal sanction, kasong physical injury o homicide. Depende po, no? So sa civil po, ano ang magiging sanction niya? Tafaddalu, nakuha natin yung civil. Okay. Sa civil po ya ikhwani wa akhawati ay bayad danyo sa pamilya ng biktima. Okay na? Okay. Anong halimbawa natin dyan?
sa isang pulis na napatunayang ng abuso ng kapangyarihan. Marami po nangyaring ganito. So sa administrative sanction po, maaari siyang suspension, masuspende o dismissal, no? Sa criminal sanction, maaari siya kasuhan or by kasong physical injury o homicide, depende po sa kanyang ginawa. Sa civil naman ay kailangan niya magbayad ng danyo sa pamilya ng biktima, no? Mula sa tulkalam hunaya ikhwani wa akhawati, ang administrative sanction ay particular sa mga empleyado ng gobyerno at semi-government agencies. Layunin nito ay disiplina at kaayusan sa serbisyo publiko. Maaari mag-iba mula sa simpleng babala hanggang sa dismissal. Maaari ring pagsabayin sa kriminal at civil sanctions depende sa bigat ng kasalanan. Mula sa tulkalam, maximum 2 minutes. Barakallahu fikum. Okay, wala. Proceed tayo sa procedural sanctions. Father, Sister Lina, 1 minute. Opo. Yung sa administrative sanction po, ito po yung parusa na ipinapataw sa isang pamahalaan o ahensya ng gobyerno para sa paglabag sa hindi pagsunod ng mga regulasyon. Layunin po nito ang disiplina upang matiyak ang pagsunod sa mga panuntunan. At pwede po silang mabigyan ng parusa sa criminal sanction at civil sanction according sa kanilang nilabag na batas. Barakallahu fi Sister Lina. Syukran jazila. Mumtaz, masya-Allah. So, kunin natin yung procedural sanctions. So, yan po yung pang-apat, no? Al-Jazaul Ijra'i sa Arabic. So, yan po yung ang kahulugan. Ano po yung kahulugan niya? Yung Jazaul Ijra'i, yung procedural sanction. Procedural sanction. Ang parusang pang-procedural po ay hindi direktang tumutukoy sa pagkakasala o substantive law, civil o criminal responsibility, kundi sa paglabag sa mga procedural rules o tuntunin ng pamamaraan sa korte at hustisya. Ano po ang epekto nito? Ang epekto po nito, ya ikhwani wa akhawati, ay hindi agad parusa sa katawan o ari-arian, kundi pagkawala ng isang karapatang pangproseso o pag-invalidate ng isang hakbang sa kaso. Anong halimbawa niyan? No? Pagkawala ng kaso, sukutud da'wah. Pagkawala ng kaso. So, pagkawala ng kaso po, ayon po sa Article 67 ng Civil Procedure Code, doon na, wala na sa kitab yan. Doon po, wala yan sa kwan natin, yung financial penalties. Doon po saan banda ya ikhwani wa akhawati, doon po sa kitab natin. No? Titingnan yung kitab natin, kung sino na pa ng kitab. Meron po, ayon po sa Article 67 ng Civil Procedure Code ng Jordan po, kung hindi umaksyon ang nagsasakda sa loob ng itinakdang panahon, maaring ma-dismiss ang kaso. Yan po yung sa Arabic, sukutud da'wah, pagkawala ng kaso. Pagkawala ng kaso. So, pagkabaliwala po ng reklamo o demanda. So, paano mangyari yan? Pagkakawala ng reklamo o demanda, butlanul laihatud da'wah. Butlan laihatid da'wah. So, kung mali ang forma o hindi tumutugma sa legal requirements, yan po ay, ano mangyari? Magiging pagkabaliwala ng reklamo o demanda. So, mahirap di magdemanda, no? Mahirap, maraming procedure. So, ano naman yung butlanut tablig? Ang butlanut tablig naman, yan po sa Pilipino ay pagkabaliwala ng notice o summons. Pagkabaliwala ng notice o summons. No? So, yan po yung kung hindi tama ang proseso ng pag-abiso sa kabilang panig. So, ano naman yung sukutul haq fil isti'naf? Sukutul haq fil isti'naf. Yan po yung pagkawala ng karapatan sa apila, no?
kung lumagpas ang itinakdang panahon para mag-apela. Yan po yung sa procedure natin. Barakallahu fikum. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ano po ang example natin sa lahat ng nasabi natin? Palagay ninyo. Okay. Ang sample po diyan ya ikhwani wa akhawati, dito din ni-explain lang natin yan. Okay. Ang sample po ya ikhwani wa akhawati, kung ang isang abogado ay hindi nakapag-file ng apela sa loob ng 30 days, no? Mawawala ang karapatan ng kliyente sa appeal kahit may lakas ang kaso. Kung maling korte ang hinihainan ng reklamo, maaaring ma-dismiss ang kaso dahil sa procedural defect. Kung maling proseso ang ginamit sa pag-abiso, halimbawa niyan, hindi formal na summons, maaaring hindi maging valido or valid ang buong paglilitis. So ano po yung pagkakaiba sa ibang sanction? Ano ang pagkakaiba nila sa ibang sanction? Yung itong pang-apat na ito. So sa criminal po, pagkakaiba nila sa criminal o civil sanction, nakatuon sa substantive law, parusa sa pagkakasala o bayad danyos. Pero sa procedural sanction po ay nakatuon sa pamaraan, rules of litigation. Rules of litigation. Yun po yung takadi, no? Takadi, litigation. Rules of litigations, qaidatut takadi, o qawaidut takadi, rules of litigation, kaya't epekto nito ay pagkawalang bisa o pagkawala ng karapatang ipagpatuloy ang kaso. Bakit ya ikhwani wa akhawati? Bakit nawala, no, ang kaso? Dahil bakit claim dismissal? Bakit default judgment? Bakit evidence exclusion? Bakit financial penalties? Tafaddalu. Dahil sa maling proseso. Dahil sa maling proseso. So mahirap po ano sister? Ano mahirap? Mahirap maging attorney. Kailangan ng akal, no? Okay. Tafadhal, Sister Princess. Well, Doc, dugtungan ko lang po yung tanong nyo kanina. Well, procedural sanctions is nag-ensure siya of fair legal process. By the way, procedural sanctions are not about the crime or dispute itself. So hindi siya nakatuon doon sa crime or doon sa mga nagawang dispute. But procedural sanctions are about ensuring fairness, order, and compliance with the rules of the process. So even may mga instances po na even though guilty ka sa isang bagay or guilty ka sa crime, but you complied everything in order, syempre kasi ang lahat po ng tao, everybody has their right as a person or as a human. So, ang isang kriminal ay hindi matatawag na kriminal until proven guilty. So, in these procedural sanctions, if someone can provide legal process or legal evidences na magpapatunay na wala siyang sala doon sa isang certain case, maaari siyang maabsuelto, lalo na kung mahina yung kampo ng kabila. That's the rulings. That's the, as abogado or pag abogado tayo, that's the first thing that we need to put in our mind is yung mga legal procedural na dapat nating isaalang-alang kasi once na halimbawa yung sabina, pag mali po yung address or mali po yung address na napagbigyan ng sabina, ma-violate siya kasi parang wala
hindi naisantabi siya kasi hindi nga napunta dun sa tao. So sa paghihiring naman po, hindi siya hindi makaka-appear yung akusado or someone invited from the court kasi hindi nga natanggap. So that's the result of the kapabayaan or wrong when in terms sa fair legal process. Yun lamang, Doc. It's Opo. from my own opinion. Correct me if Exactly. I'm Tama po. So, for example, nag-file ka ng kaso doon sa Quezon. Pero yung kakasuhan mo pala doon sa Makati, wala na. No? Malayo na. Okay, tama po. Barakallah fi Sister Princess. Jazakillah khair. Okay, bimaana ang jazaul ijra'i ay parusang pangproseso kapag may nilalabag sa rules of procedure. Layunin nito ay tiyakin ang kaayusan at pagiging wasto ng paglilitis. Hindi nito tuwirang pinaparusahan ang tao kung ang kaso ay aksyong mismo ang nawala ang bisa. No? Anong halimbawa niyan? Meron tayong dismissal ng kaso, invalid na demanda, void summons, and late na apela. Wahakada. So, ito po, khulasatul kalam lang ito. Barakallahu fikum. Comparing the severity and purpose. So, yung criminal sanction ay punishment and deterrence. Civil sanction ay compensation and rights. Administrative ay regulatory compliance. Procedural ay judicial process control po. So, kayo na po magbasa niyan. So, ito po yung pinaka-highest. No? Makukuha natin yung criminal law sa second semester. Bidillahi ta'ala. So, proceed tayo sa another topic natin, the relationship between law and other social science. Okay?